Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jin. Sa simula ng episode 5, ipinakita na ipinaalala ni Commander Jin kina Jin at Chang na kung nais nilang mabuhay sa mundo ng martial arts, kailangan nilang patuloy na palakasin ang kanilang sarili. Ipinaliwanag niya na may mga kalaban na hindi nag-aatubiling umatake kahit sa mga miyembro ng Ruin Fortress. Kung nais nilang higit pang maunawaan ang panganib na kanilang haharapin, iminungkahi niyang makinig sila sa isa sa mga veteranong mandirigma na naroon. Itinuro ni Commander Jinma ang isang lalaking nakasuot ng asul na robo at ipinaliwanag na minsan na itong nakaligtas matapos makalaban ang Supreme Blade ng Namgang Clan sa isang napakadelikadong misyon. Ayon sa kanya, ang mismong Ultimate Master ng Namgang Family ang umatake sa lalaking iyon, ngunit himalang nakabalik pa rin ito ng buhay. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalupit ang mga laban na maaaring kaharipan ng mga miyembro ng Ruin Fortress. Nang marinig iyon, naalala ng veteranong mandirigma na ang ginamit ng kalaban noon ay ang Riga's Sword Art, isang kilalang sword technique na itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang lihim na sining ng Namgang Family. Tahimik na napaisip si Jin. Sa kanyang pananaw, kung may isang taong nakaligtas matapos harapin ang ganoong klaseng teknik, tiyak na isa rin itong napakalakas na martial artist. Maya-maya, tumayo ang veteranong mandirigma at lumapit kina Jin at Chang. Pagharap niya kay Jin, tinawag niya ito sa titulong Flashbound at sinabi niyang gusto niyang siya ang unang makalaban nito. Hinamon niya si Jin na ipakita ang tunay na kakayahan ng kanyang Swift Blade technique at alamin kung ano ang magagawa nito laban sa isang mas bihasang mandirigma. Hindi nag-atubili si Jin at agad na tinanggap ang hamon. Dahil isang friendly duel lamang iyon, mahinahon siyang humawak sa kanyang espada at humarap sa kanyang kalaban. Kasabay nito, dahan-dahan niyang pinakawalan ang kanyang aura habang ang iba pang mga disciple ay tahimik na nanood. Karamihan sa kanila ay hindi pa kailanman nasaksihan ng personal ang tunay na lakas ng teknik ni Jin, kaya mataas ang kanilang inaasahan sa laban na iyon. Habang naghahanda si Jin, ginamit din niya ang kanyang Blade Resonance. Samantala, inilabas ng veteranong mandirigma ang kanyang espada at ipinatong ito sa kanyang balikat habang may kumpiyansang ipinakilala ang sarili bilang si Chang Mayong, na nagmula sa Jijiang. Bilang paggalang, ipinakilala rin ni Jin ang kanyang sarili at maging ang maliit na lugar na kanyang pinagmulan. Pagkarinig sa pangalan ng lugar na binanggit ni Jin, bahagyang kinutya siya ni Chang Mayong at nagtanong kung mayroon nga bang ganoong lugar sa mundo. Gayunpaman, dahil nakatatanda at mas mataas ang ranggo nito, pinili ni Jin na huwag patulan ang pangungutya at nanatiling kalmado. Ipinakita ng kanyang naging reaksyon ang disiplina at pagpipigil sa sarili na unti-unti na niyang natututuhan bilang isang disciple. Nagpatuloy si Chang Mayong sa pagsasalita at sinabi niyang ang teknik na ginagamit ni Jin ay karaniwan lamang, dahil simpleng paglalabas lamang umano iyon ng enerhiya sa kanyang espada. Ayon sa kanya, kahit isang batang 10 taong gulang ay kayang gawin ang ganoong pamamaraan. Idinagdag pa niyang ang paggamit ni Jin ng wind energy ay maaaring senyales ng likas nitong talento, ngunit para sa kanya ay wala pa iyong sapat na dahilan upang matawag na pambihira. Pagkatapos sabihin iyon, itinapat ni Chang Mayong ang kanyang espada at hinamon si Jin na ipakita ang tunay nitong kakayahan. Bilang tugon, mahinahong sinabi ni Jin na ipapakita niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa mismong sandaling iyon, tuluyang pinakawala ni Jin ang kanyang Blade Resonance. Agad na namangha ang lahat ng naroon, kabilang na si Commander Jinma. Bagamat narinig na nila ang balitang nakamit na ni Jin ang Blade Resonance, ngayon lamang nila ito personal na nasaksihan. Dahil dito, lalo siyang humanga sa batang disciple at napatunayang totoo ang mga ulat tungkol sa pambihira nitong talento. Samantala, nanatiling kalmado si Chang Mayong. Bilang isang veteranong mandirigma, bihasa na rin siya sa Blade Resonance, kaya hindi siya basta-bastang natakot sa ipinakitang kakayahan ni Jin. Ipinakita nito na ang magiging laban nila ay hindi lamang tungkol sa bilis, kundi pati sa karanasan at tamang paggamit ng kanilang mga teknik. Habang nakatutok sa kanyang kalaban, naisip ni Jin na kailangan niyang manatiling kalmado at ituon ang buong konsentrasyon sa bawat galaw ni Chang Mayong. Naniniwala siyang kung sapat ang kanyang focus, mararamdaman niya ang daloy ng ki energy ng kanyang kalaban. Dahil sa tulong ng Blade Resonance, sinabi niya sa sarili na maging ang paghinga ng kanyang kalaban ay kaya niyang maramdaman.
Ang natitira na lamang niyang gawin ay hanapin ang tamang pagkakataon at ang pinakamahinang bahagi ng depensa nito. Bigla niyang itinulak ang kanyang paa sa lupa at mabilis na sumugod habang ginagamit ang Swift Blade Art. Sa isang iglap ay nakalapit siya kay Chiang Mayong at agad na nagpakawala ng isang mabilis na espada. Ngunit hindi nagpahuli si Chiang Mayong. Agad niyang hinarang ang paparating na atake, at nagbanggaan ang kanilang mga espada. Dahil sa lakas ng salpukan, napaatras si Jin at bahagyang nawalan ng balanse. Habang umaatras, nagulat si Jin sa bilis ng kanyang kalaban. Sa isip niya, inakala niyang siya lamang ang may ganoong klase ng bilis, ngunit hindi man lamang niya napansin kung kailan naitaas ni Chiang Mayong ang kanyang espada upang salagin ang kanyang atake. Dahil dito, lalo niyang napagtanto ang malaking agwat ng karanasan nilang dalawa. Muli niyang pinatatag ang kanyang tindig at muling pinakawalan ang blade resonance kasabay ng pagdaloy ng kanyang ki energy. Habang naghahanda siyang sumugod muli, naisip niyang ang taong nasa kanyang harapan ay isang mandirigmang minsang nakaligtas laban sa ultimate sword art ng Namgang family. Dahil dito, naunawaan niyang hindi sapat ang karaniwang teknik upang mapabagsak ang ganoong kalakas na kalaban. Kailangan niyang humanap ng mas malikhaing paraan upang makahanap ng pagkakataon. Mabilis na sumugod si Jin sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, yumuko siya upang iwasan ang inaasahang pag-atake ni Chiang Mayong. Gaya ng kanyang inaasahan, agad ngang nagpakawala ng isang malakas na slash ang kanyang kalaban. Dahil nabasa na niya ang galaw nito, matagumpay niya itong naiwasan. Kaagad niyang itinukod ang kanyang paa sa lupa, mabilis na umikot sa likuran ni Chiang Mayong, at naglunsad ng panibagong pag-atake gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, muli na namang naiharang ni Chiang Mayong ang kanyang espada at matagumpay na naisalag ang atake ni Jin. Hindi pa rin inaalis ni Jin ang kanyang tingin sa kalaban. Maya-maya, bigla na lamang nawala sa kanyang paningin si Chiang Mayong. Nagulat siya at agad na naisip na baka umatake ito mula sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon upang salubungin ang posibleng pag-atake. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, lumitaw si Chiang Mayong mula sa kanyang tagiliran. Sa kabutihang palad, mabilis pa ring nakapag-react si Jin. Yumuko siya upang makaiwas sa paparating na slash, saka mabilis na itinaas ang kanyang espada at nagpakawala ng isang tumpak na counterattack. Tumama ang kanyang espada sa sombrerong suot ni Chiang Mayong. Napunit ang telang nakatikip dito at tuluyang nalaglag ang sombrero, dahilan upang lumitaw ang mukha at mga tainga nito sa harap ng lahat. Sa mismong sandaling iyon, pinatigil ang laban. Lahat ng nanunood ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Labis silang nagulat na sa unang araw pa lamang ni Jin bilang rookie sa Demon Bane Wing ay nagawa na niyang maitulak sa ganoong sitwasyon ang isang veteranong mandirigma tulad ni Chiang Mayong. Ipinakita ng laban na kahit kulang pa siya sa karanasan, kaya niyang makipagsabayan gamit ang kanyang pambihirang talento at matalas na pag-aanalisa. Maging si Chiang Mayong ay hindi rin maitago ang kanyang pagkagulat. Samantala, sinabi naman ni Jin na pakiramdam niya ay hindi pa perpekto ang kanyang naging huling atake at naniniwala siyang mas magiging eksakto pa ito sa susunod na pagkakataon. Idinagdag pa niyang matagal na niyang napansing isa palang tunay na bihasang martial master ang kanyang kalaban. Sa pag-aakalang hindi pa tapos ang laban, muli niyang itinaas ang kanyang espada at naisip na baka kailangan na niyang gamitin ang Transcendent Sutra technique upang maipagpatuloy ang laban. Ngunit nang lingunin niya ang paligid, napansin niyang ang lahat ay nakatitig lamang sa kanya na may halong pagtataka. Maging si Cheong Myeong ay hindi na rin naghahanda sa pag-atake at nanatili na lamang sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito, nagtaka si Jin at napaisip kung bakit tila bigla na lamang natapos ang laban. Ipinaliwanag ni Cheong Myeong na matagal nang tapos ang kanilang duel. Sinabi rin niyang alam niyang sinadya niyang huwag gamitin ang kanyang buong lakas dahil baguhan pa lamang si Jin sa kanilang unit. Dahil dito, nagkaroon si Jin ng pagkakataong makapagbigay ng isang malinis na tama. Ipinakita rin ng pangyayaring iyon ang pagiging patas ni Cheong Myeong, sapagkat kinilala niya ang naging resulta sa halip na gumawa ng dahilan upang pagtakpan ang nangyari. Bagamat nagulat si Cheong Myeong, napansin niyang tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Jin ang nagawa nito. Kaya tinanong niya kung ilang taon na ba ang kanyang edad. Mahinahong sumagot si Jin na 15 taong gulang pa lamang siya. Gayunman, nagtataka rin siya kung bakit mahalaga ang kanyang edad sa usaping iyon.
Ipinaliwanag niyang madalas siyang maliitin ng mga nakakalaban dahil sa kanyang murang edad. Kapag nalalaman nilang bata pa siya, kadalasan ay hindi nila ginagamit ang kanilang buong lakas laban sa kanya. Para kay Jean, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng pagkakataong makipagsabayan sa mas matatandang martial artist. Pagkarinig nito, lalo pang namangha si Cheong. Hindi rin maitago ng iba pang mga disciple ang kanilang pagkabigla. Para sa kanila, halos imposibleng may isang 15 taong gulang na martial artist na nakapagkamit na ng blade resonance at nakipagsabayan pa sa isang veteranong mandirigma. Ipinakita ng tagpong iyon na ang talento ni Jean ay tunay na pambihira at higit na mataas kaysa sa inaasahan ng lahat. Nagbulungan ang ilang disciple at sinabing kahit sa Dragon Phoenix Martial Tournament ay bihirang makakita ng isang batang may ganitong antas ng kakayahan. Karamihan sa mga kalahok roon ay mas matanda kaysa kay Jean. Dahil dito, nagsimula nilang isipin na maaaring isa siyang tunay na henyo sa mundo ng martial arts. May ilan pa sa mga naruroon ng tahimik na umamin sa kanilang sarili na dati nilang itinuturing ang kanilang mga sarili bilang pinakamahuhusay na talento sa kani-kanilang lungsod at pamilya. Ngunit matapos masaksihan ang ipinakita ni Jean, napagtanto nilang napakalayo pa pala ng kanilang agwat. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Jean na tiningnan siya ni Commander Jinma bago ito tumingin kay Cheong. Kasunod nito, ibinalik ni Cheong ang kanyang espada sa lalagyan bilang hudyat na ganap nang natapos ang kanilang sparring match. Dahil dito, lalo pang nagtaka si Jean at naisip kung ano ba talaga ang nangyari upang ganoon na lamang ang naging reaksyon ng lahat. Pagkatapos ng laban, lumipat ang eksena sa training area kung saan sinimula ni Commander Jinma ang pagtuturo ng Demon Bane Formation sa mga bagong disciple. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang wastong paraan ng paggamit ng teknik at ang kahalagahan nito sa kanilang magiging mga misyon. Habang nagsasanay, nahirapan si Chang na kontrolin ang teknik at halos hindi niya ito makayanan. Gayunpaman, pinuri siya ni Commander Jinma dahil kahit nahirapan siya, nanatili pa rin siyang nakatayo at hindi bumagsak. Sinabi ng commander na kailangan lamang niyang patuloy na sanayin at kabisaduhin ang Demon Bane Formation upang tuluyan niya itong mamaster. Samantala, nang tingnan ni Commander Jinma si Jin, agad niyang napansin na ganap ng nabalance nito ang daloy ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Hindi nagtagal, matagumpay nitong naunawaan at naisagawa ang espesyal na teknik sa napakaikling panahon. Muli nitong ipinakita ang pambihirang talento ni Jean sa mabilis na pagkatuto, isang kakayahang bihirang makita kahit sa hanay ng mahuhusay na martial artist. Ang tagpong iyon ang lalo pang nagpatibay sa paniniwala ng mga nakasaksi na ang kanyang potensyal ay malayo pa sa tunay nitong hangganan. Dito nagtapos ang episode 5. Sa susunod na kabanata, inaasahang mas marami pang mataas na antas ng martial arts technique ang haharapin ni Jean. Ang malaking tanong ngayon ay kung patuloy ba niyang mamamaster ang mga ito sa napakabilis na bilis at kung paano nito mababago ang kanyang magiging paglalakbay bilang isang disciple ng Demon Bane Unit.